Okay, let's go to our third video clip, no? Sa ating third video clip. Dito tayo sa ating 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 6, no? Verse 1 to 6, okay? Yan ang babasahin natin, no? 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 6, okay? Here is the message, no? When we then as workers together with him beseech you also that ye or you receive not the grace of God in vain, no? Verse 2, for he hath I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Okay? Verse 3, giving no offense in anything that the ministry of be not blame. Okay? Verse 4, no? But in the things approving ourselves as the minister of God, in much patience, in affliction, in necessities, in distresses, okay? Verse 5, no? In strife and imprisonment, in turmoils and labor, and watching, in fasting, okay? Verse 6, no? By pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and pain, okay? Verse 7, no? By the word of truth, by the power of God, no? By the armor of righteousness on the right hand and on the left, no? Verse 8, no? By honor and dishonor, by evil report, a good report, as deceivers and yet true, okay? Okay? Verse 9, no? As unknown and yet will known, as dying, and behold, we live as sustained and not killed. Okay, verse 10, no? Ay sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Basahin natin sa Tagalog version. So, ang binasa natin ni 2 Corinto para sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 10, okay? So, basahin sa Tagalog, no? Ang yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik din namin sa inyo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan, okay? Versikulo 2, sapagkat sinabi niya, no? Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, okay? At sa araw na pagdiligtas kita'y sinakluluan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, okay? Versikulo 3, na nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapula, no? Versikulo 4, no? Dadapat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, okay? Versikulo 5, sa mga latay, sa mga pagkakabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Versikulo 6, no? Sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahan loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig, hindi pakunwari, no? Hindi balat kayo, ibig sabihin, no? Versikulo 7, no? Sa sinalita, sa katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata, sa ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa. Versikulo 8, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat, okay? Versikulo 9, no? Waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad ng naghihingalo, at narito kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay, Versikulo 10, tulad ng nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak, tulad ng mga duka, gayon may nangagpapayaman sa marami, gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Okay, yan ang sinasabi. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue in Spanish, no? 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 hanggang 10, no? Así pues nosotros como colaboradores, no?
colaboradores, ¿no? Suyos es exhortamos, ¿no? Exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dese en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación, ¿no? Versículo 3, ¿no? No damos en nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ¿no? Versículo 4, ¿no? Antes bien nos recordamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, ¿ok? En angustias, ¿no? Versículo 5, ¿no? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, ¿no? En bondad, en el Espíritu Santo, el amor sincero. Versículo 7, ¿no? En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y diestra y siniestra, ¿eh? Versículo 8, ¿no? Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañado pero veraces, ¿eh? Versículo 9, ¿no? Como desconocidos, ¿no? Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas y aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, ¿no? Versículo 10, ¿no? Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, ¿no? Mas enriqueciendo, y muchos como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now, let's go to the other scripture, chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Colossians, no? Colossians chapter 3, verse 2 to 6, no? Colossians chapter 3, verse 2 to 6, okay? 2 to 6, no? Colossians chapter 3, verse 2 to 6, no? Set your affliction on things above, not on things on earth, no? Set your affliction on things above, not on things on the earth, no? Verse 3, no? For you are dead, and your life is hid with Christ in God, no? Verse 4, no? When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory, no? Verse 5, mortify therefore your members, no, which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affliction, evil concupiscence, no, and covetousness, which is idolatry, no. Verse 6, no. Verse 6, no. For which things sake that wrath and God commit on the children of disobedient, okay? Yan ang sinasabi, no. Basahin natin sa Tagalog version, mga taga Colosas, pahina 3, versikulo 2 hanggang 6, no? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, no? Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, okay? Huwag tayo masyado magpakautas dito sa ibabaw ng lupa, kundi yung pag dumating tayo sa langit, okay? Versikulo 3, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay nangatatagong kasama ni Kristo sa Diyos, okay? No, nung mamatay si Kristo, namatay tayong lahat, eh, sa pagkakasala. Yun ang ibig sabihin, okay? Pagka si Kristo sa ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Versikulo 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, no? Sa pagkakasala, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Still praying from the idolatry. God doesn't want that, okay? Na versikulo 6, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating, no?
ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pasaway, okay? Kaya sinasabi, makakaranas pa rin, makakaranas. Bakit? Kasi hindi tayo sumusunod. Binabasa na, pinagpapayag na, may nagpapaliwanag na, binabaliwala pa rin. Nagbibingi-bingihan, ayaw makinig, no? Nagbubuhay ng kanilang gusto, hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, kundi sa kagustuhan ng ating sarili, okay? Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Colosenses capítulo 3 versículo 2 hanggang 6, no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, no? Porque habíais muerto y vuestra vida escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida si manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Versículo 5, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ¿no? Malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Versículo 6, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios, ¿no? Viene sobre los hijos de disobedience. Okay, yan ang sinasabi, no? Now let's go to the last one that we have, okay? The last one that we have, okay? Sa ating Colossians chapter 3 verse 15, 9 verse 3, no? Colossians chapter 3 verse 15 to 19, okay? Verse 15 to 19, here is the message, no? And let the praise of God rule in your hearts, no? Ang sinasabi, and let the peace of God be rule, and let the peace of God rule in your heart, no? To the which also ye or you are called in one body, no? And be ye or you thankful. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, no? Teaching and admonishing one another and psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. No? Verse 17, no? And whatsoever ye or you do in word, in deed, do all the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Okay? Verse 18, no? Wives, submit yourself unto your husband, no? As it is fit in the Lord. Okay? Verse 19, husband, love your wives and be not bitter against them. Okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Mga taga-Kolosas, pahina 3, versikulo 15 hanggang 19, okay? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, at di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y naging mapagpasalamat, okay? Versikulo 16, manahan nawang sagana sa inyong mga salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan, mangagpaalamanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos, no? Versikulo 27, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya, no? Versikulo 11, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon, okay? Versikulo 11, mga lalaki, no? Ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Colosenses capítulo 3, versikulo 15 hanggang 19, okay? Y la paz de Dios gobierne en vuestros, no, corazones, no, en la asimismo, pues te es y llamados en solo cuerpo y sed agradecidos, no, agradecidos, no. Versículos 16, la palabra de Cristo mor en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos y otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros, ¿no?, corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales, ¿okay? Versículo 17, ¿no? Y todo lo que hacíes, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia
Dios Padre por Nadmideo DL, okay? Versículo 18, ¿no? Casadas, ¿no? Estad sujetas vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19, ¿no? Moridos amad en vuestras mujeres y no seáis esperos con ellas, okay? Okay, yan ang kabuuan ng ating service for today, okay? Sa ating The Holy 2026, the Holy 5th month of the year 2026, May 23, okay? So let me say some closing prayer to each and everyone, no? Lord God, once again, thank you so much for guiding me, to teach me everything you want me to do for you, no? Not only by my will, but your will be done. Your word, thy will be done, not only by my will, Lord. Please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones. Lord, once again, protect our President Donald J. Trump, to fulfill your godliness work, to help other country like family, heart, relatives, and friends, as a neighbor, to help them to give their own freedom, not only to be selfish from our country, United States of America, but to give their freedom, Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of wars, Lord God. Lord, healing prayer for all of us. All of us have sickness and illnesses hiding in our body and soul. In your holy mighty name, Jesus. Amen. Lord, comfort all in the victim of wars, in the middle of war. Okay? Lord, answer all our needed provision, solve our problem, anything that we ask for, and praying for you, and praise for you, and call your name, Lord God. Lord, answer all our problems, Lord God, in your holy mighty name, Jesus. Amen. Lord, may you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, family, health, relatives, and friends. Like I always said, I include each and everyone in my daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling. All kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor. I include each and everyone in this daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. In Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? God bless you. See you tomorrow. Okay? Ingat po kayong lahat.